maagang nakapag-asawa si Cheryl sa edad na 17 years old. Nabuntis siya kaya walang nagawa kung hindi ang sumama sa lalaking magiging ama ng kanyang dinadala. Sa paglipas ng panahon, nag-iba rin ang ihip ng hangin at hindi na naging maganda ang pagsasama nilang dalawa ng kanyang kinakasama. Nagkaroon sila ng anak na babae at nasa 13 years old na ang edad nang makipaghiwalay siya sa lalaking ama ng kanyang anak. Sa ngayon ay nasa 31 years old na si Sherry at wala na sanang balak pang mag-asawa ulit at pagtuunan na lamang ang nagdadalagitan niyang anak na si Kyra at ibaling na lamang ang atensyon sa kinabukasan nilang mag-ina. Nagtatrabaho si Cherry sa karinderya ng kanyang pinsan bilang katulong. Pag walang pasok si Kyra ay tumutulong ito sa karinderya para merong ipambaon pagdating ng eskwelahan. Sa isang marikit na sandali ay may naging customer si Sherry na matipuno at chinito. Mas bata sa kanya, ngunit ibang-iba ang tingin sa kanya kapag ito ay umu-order. Kahit pa nakapag-asawa na si Sherry at may anak na, ay hindi ito losyang tignan at parang ang nasa 20s lang ang itsura at hindi halatang may anak na. Hindi niya nga akalain na hihingan siya ng numero ng mga lalaking araw-araw niyang nagiging customer dahil sa harap niya ay kumakain ang mga ito. Hindi siya tinantanan ng lalaki sa panliligaw. At sa tamis ng kanyang mga salita at paggiliw ay hindi na kayang labanan pa ni Sherry ang pagtibok ng kanyang puso at tila bumubukas na ulit para sa bagong pag-ibig. Hindi nga naglaon ay napasagot na rin siya ni Emil na mas bata sa kanya ng 4 na taon at isang bisor sa construction site ng malaking building na kanilang itinatayo. Naging masaya ulit ang bawat araw at gabi ni Sherry sa piling ni Emil. Subalit hindi pa yun alam ni Kyra na may bagong nobyo na ang kanyang nanay. Dahil itinatago pa ito ng kanyang ina. Isang masaya, matamis at masiglang pag-ibig ang pinagsaluhan ni Sherry at Emil. Hindi alintana nga ng lalaki kung mas matanda sa kanya ang babae. Basta ang alam niya ay mahal niya ito at handang tanggapin ng buo ang babae kahit may anak at mayroong maruming nakaraan. Hindi nga nagtagal ay nakilala na rin ni Emil ang anak ni Sherry na si Kyra. Sa unang kita pa lamang ng dalawa ay alam na ng dalagita na mabait ang bagong kasintahan ng kanyang ina. At hindi naman mahirap tanggapin dahil napakabait nito at napakagalante. Madalas ring dumalaw si Emil sa bahay nila. Halos gabi-gabi na at may dala pang palagi para sa mag-ina. Kuhang-kuha ni Kyra ang hugis at itsura ng kanyang nanay. At parang photocopy lamang, kaya't kapag sila ay magtatabi, ay hindi rin maitago ni Emil na nagagandahan siya sa nagdadalagang anak ng kanyang nobya. Sa kabaitang pinapakita niya ay naging mabait rin si Kyra kay Emil at nakikipag-usap na rin ito sa kanya kapag nga dumadalaw ang lalaki sa kanilang bahay. Hindi nagtagal ay nagkasundo na si Sherry at Emil na magsama na lamang sa isang bubong. Tutal, si Emil naman ang nakatira sa kanyang bahay. Muupa lamang kasi sila Sherry, kaya't malaking tipid rin iyon. Kung sasama sila sa lalaking mahal na mahal niya. Lumipat sila sa tirahan ni Emil. Mayroong sariling kwarto si Kyra dahil malaki-laki naman ang bahay. Ang saya ng dalagita dahil may sariling kwarto siya na talaga namang inaasam-asam niya dati pa. At napakabait ng bago niyang tatay. Walang kapantay ang saya ni Cheryl dahil sa pag-ibig na alay ni Emil sa kanya.
Masaya naman si Emil dahil 2 babae nga ang naibahay niya. At ang isa pa ay napakabata at talagang sariwang-sariwa. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon na siya ng kakaibang pagtingin sa anak ni Cheryl. At sa tuwing pinagsasaluhan nila ni Cheryl ang kanilang pagmamahalan ay iniisip na ang dalaga ang kanyang kasama. Sa bahay ay may kalayaan si Kyrang gamitin ang mga gamit na naipundar ni Emil. Parang anak na ang turing ng lalaki sa kanya. Kaya lalo nga siyang napapalapit sa nobyo ng kanyang inay. Kahit nga nagsama na si Emil at Cheryl, ay hindi pa rin humihinto sa pagtatrabaho si Cheryl sa karinderya bilang tulong sa kanyang bagong kinakasama. Madaling araw ang visa ni Cheryl sa bahay. Kaya naiiwan na lamang ang dalagitan niyang anak at ang kanyang nobyo. Isang pagkakataon ay umalis si Cheryl na madaling araw. Gaya nga ng ordinaryong pag-alis niya sa bahay para pumasok sa trabaho. Nagiinit si ML pero hindi naman siya naka-score kay Cheryl dahil may dalaw ito nung araw na yun. Pag-alis ay hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Bumangon ito at pumunta sa silid ni Kyra. Sinilip niyang mahimbing na natutulog ang dalagita at matagal nang tinitigan. Gustong-gusto na nga niya itong lapitan. Ngunit napigilan siya ng kanyang takot. Kaya tinitigan na lamang ni Emil ang tulog na dalagita mula sa nakapinid na pintuan. Kinabukasan ay pupungas-pungas pa si Kyra na bumangon at lumabas ng kwarto nang makasalubong ang kanyang stepfather. Baliwala lang sa dalagita ang hindi magsuot ng panloob kapag naroon sa bahay. Kaya naman tuwang-tuwa si Emil. Walang klase ng panahong yun si Kyra dahil Sabado. Kaya naman sa bahay lang si Kyra at maglalaba ng mga damit. Tiyempo naman na hindi papasok si Emil sa trabaho para ayusin naman ang pasahod sa kanyang tauhan. Sa bahay lamang silang dalawa ngayon ni Kyla at wala si Cheryl na magiging istorbo sa kanila. Nadatnan niya ang dalagita sa lababo na nagkukusot ng mga kanyang pang-ibaba kagaya ng pang-itaas at pang-ibaba na hindi nalabhan at mga uniform sa paaralan. Sa itsura nga ni Kyra na hindi ayos ay talagang nagagandahan at nabibighani si Emil. Kahit na nga ay hindi pa ito naliligo. Wag mo nang labhan yan, iha. Baka masira ang magaganda mong kamay. Hindi naman po, Uncle. Sanay naman na po ako sa paglalaba ng mga sarili kong damit. Kaya naman po, ayos lang. Hayaan mo't ibibili kita ng washing machine para hindi ka na mahirapan sa paglalaba. Nakakahiya naman po. Ayos lang talaga, Uncle. Kesa naman, iasa ko pa kay nanay yung paglalaba ng mga ito, diba? Oo nga no, tama ka. O sige na, tapusin mo na yan. At ipapasyal kita. Payag ka ba? Saan naman tayo mamamasyal, Uncle? Kahit saan mo gusto. Gusto mo, manood pa tayo ng sine. Libre ko ang lahat. Wala naman akong trabaho ngayon. Sige po, nood tayo ng sine. Tapusin ko lamang po to ha. Kasama po ba natin si nanay? Hindi, may trabaho kasi siya. Kaya hindi siya makakasama.
Wag mo na lang sabihin sa kanya na mamamasyal tayo para naman hindi mainggit. Sige po uncle. Tapusin ko lamang po to ha. Hinawak-hawakan pa ni ML ang likuran ni Kyra bago ito umalis at kung saan naglalaba ang dalaga. Sa panig nga ni Kyra ay simple lamang ang ginawa ng amahin. Ngunit hindi niya alam na iba na ang pakiramdam ni ML na mga oras na yun. Dali-dali niyang sinampay ang kanyang mga nilabhan. Nakatambak lamang kasi ang mga ito sa mga araw na may pasok. Hindi naman niya nalalabhan kaya Sabado niya na lamang naaayos ang mga ito. Nang matapos maglaba ni Kyra, naligo na ito at nagbihis ng magandang damit dahil sabik na sa kanilang pamamasyal ng kanyang tatay-tatayan. Hindi nagkakalayo ang itsura ng dalawa. Dahil kung magtatabi sila ay para lamang silang magnobyo. Dahil batang-bata pang tignan si Emil. Kaya naman parang bagay na bagay sila ni Kyra. Lumabas sila ng bahay. Sakay ng motor ni Emil. At agad pumunta sa malaking mall. At saka kumain. Bago pumasok sa sinihan. Walang ganong magandang pelikulang nakahilera bukod sa horror suspense na gusto namang panoorin ni Kyra. Sa gitna nga ng kanilang panonood ay nakakatakot at nakakagulat ang lahat ng mga eksena. Kaya hindi nga maiwasang mapahawak o kaya naman ay mapayakap sa tatay-tatayan sa sobrang gulat. Sabay nga sigaw ng malakas. Samyong-samyo ni ML ang napakabangong hininga at halimuyak ng dalaga sa tuwing napapayakap ito sa kanya. Halos nga hindi na bumibitaw si Kyra sa kanyang bisig dahil sa sobrang takot nito. Hinahayaan lamang niya ang dalaga at sa halip ay pinalibot pa niya ang kanyang bisig sa leeg nito para pahupain ang takot ni Kyra. Sobrang dikit ng kanilang mga katawan. Para nga silang magkasintahan. At parang walang pakialam ang dalagita kahit paamahin niya ang umaakbay sa kanya at yumayakap dahil gumagaan ang kanyang pakiramdam. Matapos ang at ikabong palabas, ay tahimik na lumabas ang dalawa doon. Hawak-hawak ni Emil ang kamay ni Kyra at hindi naman pumapalag ang dalagita sa pag-alalay sa kanya habang naglalakad. Kumain sila ulit at saka namasyal sa department store. Pinapili pa niya ang dalagita ng mamahaling damit at bibili niya yun para rito. Nahihiyaman ay namili na rin si Kyra dahil gusto rin niyang mabilhan ng original at bagong pantalon at syempre t-shirt. Binayaran ito ni Emil at pagkatapos ay umuwi na nga sila ng bahay. Pagod si Kyra nang makarating sila sa bahay. Kaya naman agad siyang pumasok sa silid para sukatin ang kanyang pinamiling damit. Habang nagubad ng damit, ay biglang kumatok ang kanyang tatay-tatayan. Pinagbuksan niya nga ito ng pintuan. At, nagbibis ka pala ha? Sorry ha, na-istorbo pa kita. Ayos lang po uncle. Ang totoo ay sinusukat ko yung mga pinamili nating damit ko. Kaya, hindi ko kayo nakaka-istorbo. Ganun ba? Pasensya ka na, hindi ko talaga alam eh. So bagay na bagay siguro sa iyo yun dahil napakaganda mo. Maganda talaga, uncle ha? Oo, napakaganda mo kaya. Siya nga pala, kaya ako kumatok. Isasaoli ko sana yung panyo mong pinahawak mo sa akin kanina. Nakalimutan mo kasing kunin eh.
Sorry uncle ha, pero salamat. Wala yun. Pwede ba kitang makita habang suot mo yung mga bagong damit na binili natin? Oo naman ho. Halika, pasok ho kayo. Pumasok si Emil sa silid ni Kyra at umupo sa kama ng dalagita. Walang mali siya sa kanya kahit pa nasa loob sila ng iisang kwarto. Bago pa man din tuluyan na maisukat ni Kyra ang bagong pantalon, ay napigilan na siya ng amain sa pamamagitan ng paghablot sa kamay. Dahilan para mapalapit at matumba siya sa nakaupo niyang amain. Nagulat ang dalagita sa gawin ng kanyang tatay-tatayan dahil sa bigla nitong paghila sa kanya. Hindi niya inaasahan na masusundan iyon ng isang halik. Sa pagkabigla nga ay hindi agad nakagalaw ang dalagita at animoy naging estatwa. Dahil sa halik na ibinibigay ng lalaki ay hindi na alam ni Kyra ang gagawin. Hindi niya rin maipagkakailang may paghanga siya sa nobyo ng kanyang nanay dahil bukod kasi sa mabait ay napakagwapo pa nito sa kanyang paningin at may kakaibang dalang aliw kapag sila ay magkasama. Dahil wala man lang karanasan ng dalaga ay hinayaan na lamang niya ang lalaki na sakupin ang kanyang malalambot na labi. Maya-maya ay tinulak siya ni Emil pahiga sa kama. Dahan-dahang lumapit si Emil. Pinagmasdan ang buong kagandahan ng dalaga. Lumapit si Emil, bumulong sa dalaga. Ano? Okay lang ba? Sige uncle, okay lang. Sagot naman ng dalaga. Nang marinig iyon, ay hindi na nga nag-aksaya ng oras si Emil. Marahan niya ngang inilapit ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Papunta na nga sa kaligayahan. Sa nangyaring iyon ay napapikit ang dalaga. Parehas ngang naging pawisan ang dalawa at maya-maya pa ay nagsimula na nga ang kanilang kanina pa gustong simulan. Umuga-uga na ang higaan. Pagkatapos nga noon ay sabay silang natulog. Talaga namang naging lupaypay ang dalawang taong ito dahil na rin siguro sa ligayang kanilang natagpuan. Kyra, mahal ko. Atin-atin lang to ha. Payag ka ba? Huwag mo na lamang sasabihin kay Cheryl. Opo, uncle. Basta, palagi kayo magiging mabait sa akin ha. Ano na pong gagawin natin? Wala. Maglalaro lang tayo tapos, alam mo na. Paano po si nanay? Huwag ka mag-alala iha. Itago na lamang natin tong dalawa. Huwag ka mag-iingay ha. Pangako ko, pag naging mabait ka, bibilhan kita palagi ng bagong damit. Niyakap ni Emil ang dalaga. Pinangakuan niya ito ng mga bagay na magaganda. Walang hanggang pasasalamat naman ang ibinibigkas niya sa harap ng labi ni Kyra. At ginagantihan naman siya ng dalagita ng malambing na ngiti habang merong nangyayaring yakapan. At pinagsasaluhan ang ligaya ng mga oras na yun. At ito na po ang wakas ng kwento ibinahagi natin sa ating programa.